Sa palagay ko, panahon na para ituro ko sa inyo ang tamang pagdiskarte. Alam mo ba, kapag lumagpas ang 70% ang alcohol mo sa katawan, nako, maapektuhan ang motor functions mo. Sa totoo lang, hindi ko alam. Kasi pare-parehas kayong maganda eh. Nakikita mo ba yung mga yan? Minomonopolize na lahat ng mga babae dito kaya di tayo makascore. Pre, ikaw pala dahilan kaya naubos mga babae dito? Naalala kita. Pasensya na kung ganun yung naging reaction ko sa'yo kanina. Okay lang yung Charles. Alam ko, kinausap mo lang ako kasi lasing ka. Ha? Hindi naman sa ganun. Sabi ko naman sa'yo, okay lang yun. Gusto ko nga sa'yo magpasalamat eh. Bakit? Eh kasi, kahit lasing ka kagabi, at least may kumuusap sa akin. Alam mo ba, ang tino mo ang kausap, ang dami mong alam. Alam mo bang binigyan mo ako ng lecture tungkol sa evolution? Nerd mong kausap, pero okay lang yun. At least, kesa sa bastos, di ba? May nabanggit ka nga sa akin tungkol sa childhood sweetheart mo. Si Amanda, yung gustong-gusto mo. Alam mo, parehas tayo. Kasi, pareho tayong nafe-friendzone. Pero alam mo, binigyan mo ako ng lakas ng loob. Alam ko balang araw, makakaalis din tayo sa friendzone na yan. Sana. Sana. Ay. Ano ba yan? Ano na nangyari sa inyo? Ano yan? Hindi ko tuloy alam kung kanino ako mabibigla eh. Kung dito sa apat na bugbog sarado, o dito kay Charles na mukhang nanungkit pa ng damit ng babae sa sampayan. Charles, nakascore ka? Hindi. Saan mo nakuha yung damit na yan? Mahabang kwento. Baka naman iba ang humaba sa'yo. Pero itong seryoso.
Tingnan nyo ang mga sarili nyo. Ito ang simbolo ng tagumpay. Ibig sabihin yan, gumagana lahat ng itinuro ko sa inyo. Tama kayo, Tito Jax. Effective yung mga tinuro niyo sa amin. Yes? Kaso, parang hindi naman applicable yan sa mga gusto namin na babae. Bakit? Ano ba yung tinuro ko sa inyo? Tinuro ko ba sa inyo na makuha nyo yung gusto nyong babae? Diba tinuturuan ko kayo para makakuha ng mga babaeng didiskartihan nyo lang. Ngayon, anong pakiramdam nyo? Pakiramdam ko makakausap ko na si Elaine ngayon. Sabi ni Alexander, parang lumalakas na din daw yung loob niya. Yan ang tinatawag na kumpiyansa. Pag meron kayong kumpiyansa sa inyong sarili, mas lalakas ang loob nyo. Mas tama ang ginagawa natin. Ibig sabihin, kapag kinausap ko si Apple, hindi na ako hikain? Eksakto. Mismo. Ayaw nyo maniwala? I-test nyo. Hi, Miss President. Albert, long time. Medyo naging busy lang. Bakit? Wala naman. Parang may kakaiba lang sa'yo ngayon na hindi ko ma-pinpoint. Alam ko na. Naligo ako at nagsuklay ako. Oo nga, tama naman. Mukhang nagbago ka nga ng hairstyle. O nga pala, tatanong ko sana kung meron ka bang bagong school activities para makapag-sign up ako. Ayun, saktong-sakto. May paparating kaming activity ngayon na makakatulong sa mga squatters area sa paligid ng school natin. Ay, dito ka na lang mag-sign ang pangalan mo. Lista Sige. mo na lang yung name mo dyan para... Okay lang. Go! Wala akong ballpen. Sige na! Yan. Yun. Buti naman. Uy, Albert, salamat ha. Ang sipag-sipag mo sumama sa mga activities ng student council. May bala ka bang tumakbo? Wala. Wala naman ako interes sa politika eh. Gusto ko lang naman kitang suportahan. Sorry nga pala. Sa tuwing nakakausap kita, bigla na lang ako hinihika. Oo nga eh. Feeling ko matindi na talaga yung asthma mo. Kung gusto mo, i-recommend ako sa yung doktor. Ha? Hindi na. May doktor na ako. Totoo ba yan? Mamaya, nahihiya ka lang ha? Meron na. Ang pangalan niya, Dr. Collins. Dr. Jax Collins. Okay. Sige, sabi mo. Masaya ako nakakausap kita ng maayos. Gusto ka naman? Ayos naman ako, Isaac. Ganun ba? Hindi sa nakikialam ha, pero narinig ko kasi nagbabalak ka magtrabaho sa ibang bansa. Oo eh. Alam mo, hinihintay ko na lang yung result. Good luck na sa result ha. Bakit mo kailangan magtrabaho sa ibang bansa? Dito naman sa Pilipinas, marami ring opportunities. Para sa iba siguro, pero hindi para sa akin. Hirap na rin kasi talaga yung pamilya ko eh. Sina nanay at tatay, kaya kahit ayaw ko, titiisin ko na lang magtrabaho sa ibang bansa. Amanda, okay ka lang ba? Break na kami ni Daddy Charles. Sabihin mo lang sa akin kung ano yung kailangan mo. Parati naman ako nandito para sa'yo eh. Buti na lang andyan ka palagi para sa akin. Bilang kaibigan, Charles.
Mukhang may binabalak na naman tong mamas boy na to ah. Kung ano man binabalak niya, di naman natin malalaman kasi di naman siya marunong magsalita. Kaya mabuti pa, huwag na tayo magsayang ng oras dito. Umalis ka na kung ayaw mong masapak pa ulit. Matigas na naman tong isang to. Tara na nga mga brad, nagsasayang lang tayo ng oras dito. At kung sakaling makalapit naman to kay Stacy, hindi rin papansin tong peeping to. Tara na. Uy, kamusta na yung dawan mo? Wala. Hindi ko na hinahanap ngayon. Paano yun? Paano ka magkaka-girlfriend? Eh, malapit na mag-end of the world. Uy, ikaw, ng isang araw ka pa ha? Ang sarap mo talaga asurin, Galileo. Lalo na, inaayos mo yung forma mo para sa kanya. Hindi ko na nga siya hinahanap. Kulit mo. Biro lang. Ikaw, kamusta na yung patak-putakbo mo? Eto, excited na nga ako sa paparating na playoffs eh. Gusto mo bang kumain sa labas minsan? Straight to the point ka rin eh, no? Ano? Gusto mo? Look, Galileo. Masaya ka kasama. Pero mas gusto ko muna mag-concentrate sa track and field. Siguro, next time na lang, okay? So, kailan ba yung sinasabi mo end of the world? 46 days from now. Ayun! Pagkatapos na niyan, papatunayan ko sa'yo na mali yan sinasabi mo. O paano? Una na ako. Paano yun, Tito Jax? Nakausap ko si Venus, pero parang wala siyang parang nakapag-date sa akin. Pagkatapos lang daw po ng laban niya sa track and field. Walang problema. Eh di palitan mo siya. Katapos balikan mo na lang siya at may panahon na siya sa'yo. Yan. At saka, malapit na ang end of the world, Galileo. Pero seryoso, Tito Jax. Ano na nga ba ang sunod na hakbang namin dito? Eh, parang nadeded na ako kay Apple eh. Ako medyo ako nagparandam kay Elaine, pero parang wala lang sa kanya eh. Ako naman. Tuluyan na akong frenenso ni Amanda. Alam niyo boys, hindi naman talaga madaling makuha yung loob ng mga babae. Pero walang binatbat yan sa top 5 diskarte of all time. 5 diskarte? Bakit kuya? Hindi bagay sa'yo to, no? Pambabae to, o tignan mo. Oh. Oops, may pagka-slow to si kuya eh. Hindi ako nagpaglokohan sa'yo. Ha? Akin Kasi yung lang. pitaka mo. Ay naku kuya, baka magkasakitan pa tayo dito Hindi ah. mo saktan, bigyan mo na yung pitaka mo. Mapilit. Tignan natin yung kalokohan na to. Hold up to, hold up. Hold up, baka mo. Parang awa mo na. Huwag niyo po ako sasaktan. Kuya, baka naman pwedeng iwan mo ko ng pamasahe ko. Masakit na kasi pa ako eh. Mahirapan akong maglakad. Bakit? Magkano pa pamasahe mo? 50. Sige na. Teka, ba't ako nakikipag-usap sa'yo? Manigas ka. Parang awa mo na, ibalik mo na please. Hindi man aminin ng mga babae, patay na patay sila doon sa mga lalaking astigin. Ikaw? Yung alam nilang kaya silang ipagtanggol kahit kanino. Thank you. Isa pa sa kinababaliwan ng mga babae ay ang hugutero. Kapag magaling kang humugot, abay,
nako, siguradong pasok ka kagad. Again, hugot, tapos pasok. Ganun. Kamusta na application mo sa Canada? Okay naman, Miss Ak. Teka, bakit ka ba tanong ng tanong tungkol doon? Interesado ka rin mag-apply, no? Oo. Nag-apply sa'yo. Corny mo. Sasabihin ng mga babae na corny ang mga hugot mo. Pero ang totoo, Elaine. para naman sa'yo, Albert, magbida-bida ka kay Elaine. Hindi magtatagal, magbabago rin ang tingin yan sa'yo. Ano, Albert, let's go. Marami pa tayong kailangang buhatin. Oo naman. Ako bahala sa'yo, bossing. Tutulungan kita sa lahat ng mga programa mo today. Sige, tara na. Ikaw naman, Galileo, magpaka-romantiko ka kay Venus. Maniwala ka sa akin, nothing beats old school. Sa iyo naman, Charles, samantalahin mo yung pagkakataong ito. Malungkot si Amanda dahil sa LQ nila ni Freddy. Eh, di pasayahin mo. Ay, Amanda. Charles, May lakad ka ba ngayon? wala naman. Bakit? Iayayain sana kita sa mental hospital eh. Bakit sa mental hospital? Titignan natin kung nandun yung ex mo. Eh, feeling ko kasi baliw na yun eh. Tignan mo nga oh. Iwan ka? Baliw yun. Para ka talagang sira. Pero thank you, pinapatawa mo ako. Pero seryoso, kailangan mo munang makalimot. Kaya iayain sana kita lumabas ngayon. Saan? Kahit saan. Basta papatawanin kita ng papatawanin. Let's go! Be the funny guy at siguradong mapapa-oo mo tong si Amanda. Maniwala ka, yan lang ang tanging paraan para makaalis ka sa friend zone niya. Teka lang, sumasakit talaga yung tiyan ko eh. Sorry! Tama na yun, last joke na yun. Para sa warsa to. Alam mo, mukhang matagal-tagal ata akong nawala sa States. Ha? Ano ibig mo sabihin? Kasi dati di ka naman talaga ganyan eh. Pero nung pagbalik ko, joker ka na. Pala mo namang masaya ako. Basta nakikita kitang masaya at napapatawa, di ba? Pero seryoso, Charles. Thank you for this. Alam mo yun, kahit problemado ako, nakakalimutan ko yung stress at drama ng buhay ko. Tama na yan. Drama na yan. Mag-joke na lang ulit tayo. Feel na feel nito ni Charles na ako yung pag-forma niya kay Amanda. Hindi ba, Roy Philip? Tingnan mo nga sila, oh. Halos mag-share na sila sa inuinom nila. Next time, bumili ka ng sarili mong shake, ha? Kaya ako nga bumili nito eh. Anyway, research about Amanda's boyfriend para naman maitulong ka sa plano. Research? Paano ko naman gagawin yun? You're such a liar. Kakasabi mo lang. Na-use the wifi at home para aralin lahat. Joke lang! Ito naman, hindi na mabiro. Pa-praise ka nga dyan! Ano guys? What did I say? Galing mo talaga, Tito Jax. Effective yung mga tinuro mo sa aming mga styles. At mukhang unti-unti nagbabago ang tingin ni Elaine sa akin. Very good. Feeling ko nga, sobrang may pag-asa na ako kay Apple sa kabila ng lahat. Ibang klase ka talaga, Tito Jax! Astig! Kaninong boses yun? Uy! Baka may momo dito sa bahay mo, Albert, ha? Ikaw, Galileo, kung ano pinaniniwalaan mo, ha? Si Alexander yun, mga baliw! Alexander, nakakapagsalita ka na? Dahil sa'yo, Tito Jax. At least, kahit pa paano, di ba, nakakapagsalita na si Alexander kahit pa unti-unti. Okay na yan, kesa wala. O, kita nyo naman. Napagsalita natin si Alexander. Wala na kami masabi sa'yo, Tito Jax. O, kita nyo naman, bilib na bilib. Maliit na
na bagay. Pero ito maganda. Ngayong okay na kayo sa mga nagugustuhan nyo mga babae, it's time to level up! Alright? Kaya ngayon, ilabas nyo na ang inyong mga... Ano? Baraha. Baraha! Ilabas nyo na. Kaya niya. Alright. Elaine! Oh. Ay, Albert, sorry. Wala pa kaming bagong programa eh. Okay lang. Ikaw lang talaga sinadya ko rito. Bakit? Anong meron? Sa totoo lang, Elaine, may rason kung bakit gusto ko lagi sumali sa mga student council activities mo. Huwag mo sabihin may bala ka talaga tumakbo, ha? Wala. Pero, pwede ba kitang yayain kumain sa labas minsan? Kumain sa labas? As in... date? Albert, mukhang matino ka naman. Oo, medyo weird ka dati, lalo na kapag nagpapawis ka ng sobra, pero... For some reason na hindi pa natin alam, may abandonment issues pala itong si Elaine. Kaya... Hindi ko alam kung maiintindihan mo ako. Hindi pa kasi ako handang makipag-commit ngayon eh. Kahit kanino. Bakit? Sorry. Hindi siguro dapat tinanong ko to sa'yo, no? I'm sorry, Albert, Okay lang yun. At least, we get to save our friendship. So, friendly date, tara. Alam mo, sige. Okay ako dyan. Okay? Okay. Friendly date? Friendly date. Uy! Galileo! Manonood ka ba mamaya sa laro namin? Oo naman. Fan naman ako ng track and field eh. You know, friction, velocity. Good luck sa'yo. Huwag mo akong sisisihin kapag nabore ka, ah. Hindi, promise, hindi ako mababore. Actually, may aaminin ako sa'yo. Alin yun? Natatandaan mo ba dati kung gaano ko gusto hanapin si Dawan? Ay, shook! Hindi nga pala kita natulungan dyan. Hindi, no need. Actually, nahanap ko na siya. Wow! So, ano nangyari? Wala. Wala? Pagkatapos ng lahat? Paano yung sinasabi mo end of the world theory mo? Finding the one? Una, hindi lang yan basta theory. It's a fact na in less than 2 months, magugunaw na ang mundo. At nung nakausap ko na siya, hi. Hello? Alam mo, matagal na kitang hinahanap. Are you okay? Wala kang nararamdaman eh. Sobrang weird to. Pero nung kinakausap ko na siya, ikaw pa rin yung nasa isip ko eh. Alam ko naman na sobrang focus ka sa track and field. Tsaka alam ko naman kung gaano yun ka-importante para sa'yo. Pero sa totoo lang, hindi ko alam yung gusto ko eh. Basta ang gusto ko, kasama kita palagi. Gusto ko panoorin maglaro ng track and field kahit walang alam dyan. Tsaka, gusto ko kasama tayo mag-aral. Gusto ko sa'yo, Venus. Okay. So, are you asking me if pwede kang manligaw? Kahit na sinabi ko sa'yo na wala akong panahon sa bagay na yan, mas gusto ko pang mag-track and field. Sige. Basta, sagot mo yung first date natin. Di ako nagsasalita kaya puro notes na lang ako sa'yo.
But if you're not too busy, can I just ask you a question? May map pa. Wow! May bala ka pang pagunin ng beauty ko? Ano, ine-expect mo susundin ko yung notes mo? Saan ba yung flower place na yan? Ano ba ito? Ikaw? Ikaw ang nagpapadala ng mga sticky notes sa akin? Sinabi nang di ako masyadong nagsasalita, tinatanong mo pa rin ako. Ano to? Magkaharap na nga tayo, sticky notes pa rin? Siguro sticky na yung laway dyan sa bibig mo. Ew! Joke lang. But to answer your question, yes, ako nga. So now, it's time for you to answer mine. Would you go out on a date with me? You won't regret it, for I'm a good listener. Yes. Excited na akong makakwentuhan ka. Yes! Nagsasalita ka? Ayos ka ring pipi ka. Marunong ka rin palang dumiskarte. Di bale, sisirain ko yung pagmumukha mo. Siya, tahanan. Na-research ko na yung boyfriend kong si Amanda. Ferdinand Limbaga ang pangalan niya. Freddy for short. Base sa mga social media posts niya, LQ sila ngayon ni Amanda. Kaya cool off sila. Ganun ba? Bye, te. Una na ako, ha? Sige. Caramel macchiato for apple. Ano to, Isaac? Hindi ako magaling sa ganito, pero sana hayaan mo akong magsalita at makinig ka muna. Ayos lang ba? Okay. Saglit. Yan. Pinagandaan ko kasi. Ang dami kong pinagdaanan bago makaharap sa'yo. Nung una, yung hika ko, sintomas pala yun ng kaba ko. Hindi ko nga namalayan eh. After all the experiments, I realized na hinihika ako dahil sa'yo. Dahil may gusto ko sa'yo. Naglakas ako ng loob umamin dahil masyadong oily. Yan. Ayokong pagsisihan ang hindi pag-amin bago ka umalis. Wow. Una, yun ata yung pinakamaraming salita na narinig ko mula sa'yo. Pero alam mo, sulit naman yung mga salitang binitawan mo eh. Hindi ako makapaniwala na sasabihin ko to sa'yo ngayon, pero tuloy pa rin yung pag-alis ko ng bansa. Pero siguro, gusto ko rin spend yung time na nandito ako na kasama ka. Dami ba? Dami. Tago ko na lang. Tago. Akin to eh. Oo. Sabihin nyo lang sa amin, Tito Jax, kung saan nyo gusto kumain. Lilibre namin kayo. Seryoso yan, Tito Jax.
Hindi kami makapaniwala sa mga nagagawa namin yan. Ibang klase talaga. Isipin nyo dati, halos hindi natin makausap ang mga babaeng gusto natin. Pero ngayon, panis! Uy! Salita ulit si Alexander! Next time, Alexander, magsabi ka kapag magsasalita ka. Naririnig ka namin pero hindi namin nakikita na binubuksan mo ang bibig mo. Kadiri ka, pre. Kadiri. Ew. Teka nga muna. Si Charles, nasan? Ay, siguro nakipag-date yun. Ba? Okay ah. Oh. Anong nangyari sa'yo, Charles? Pa, ano sa tingin nyo? Sorry anak, ano yung kinikwento mo? Sinasabi ko, gusto ko lang naman kasi sa kanya sabihin yung tunay kong nararamdaman. Kasi simula pa noon, basta yun na yun. Oo nga, pero paano mo sasabihin yun? Pa, edit, kakausapin ko. Oo nga, pero hindi ko maintindihan eh. Paano mo malalaman ang tama mong sasabihin sa kanya? Alam mo, naalala ko tuloy yung nanay mo. Lahat ng mga nasasabi ko sa kanya, puro mali! Pa, basta nag-train ako para dyan. Alam nyo naman, gusto ko ikaw yung una makaalam. Siyempre, di ba? Idol kita. Di ba? I'm proud of you, anak! I'm proud of you. Lahat ng mga hindi ko nasabi sa nanay mo, gagawin mo ngayon. Itayo mo ang bandera ng mga Semanya! Yes! Hindi ba ikaw yung nagpadala ng sulat na to, Mandy? Gusto mo raw makausap? Hindi, Freddy. Weird naman kasi meron din akong natanggap na sulat na inakala kong ikaw. Sigurado, kung sino man nagpadala ng sulat na to, gusto niya tayong magkaayos. Amanda, I'm really sorry. Ako rin, Freddy. Hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. Walang magbabago, Amanda. Ang galing mo, Ray Philip! Akalain mong kailangan lang pala talaga nilang magkausap ulit para maayos nila ang kanilang problema. Well, alam mo naman. Joke lang. Kumagat ka naman. I-idea ko rin yan eh. I'm sorry, Charles. Hindi ko alam ano sasabihin ko. Tito Jax, ano bang may tuturo mo sa amin sa mga ganitong sitwasyon? Ba, kung babae lang si Charles natulungan ko na yan. Tigilan nga natin yung dramang ganyan. Charles! Uy! May tiwala ka ba sa Tito Jax mo? Alam mo, kailangan lawakan mo lang yung pag-iisip mo. Para kang scientist. Kita mo naman yung mga kaibigan mo. Malayo na ang narating. Ha? Kita mo naman. Pati si Alexander nakakapagsalita na. Ngayon, tinatanong kita ulit. May tiwala ka ba sa akin? Kailangan nyo